So first na, report ko is yung kay Sigmund Freud, which is the psychosexual. So, unang stage is about oral. The age is birth to 1.5 years old. And what is the major source of gratification? Conflict. So, ito yung mga, alam naman natin yung mga baby. Sila yung masaya na pag meron silang milk na binibigay yung mami nila sa kanila. Kaya wala masyadong problema. Kapag umiiyak sila, kailangan i-feed nyo lang sila by breastfeeding or other things. So, yung conflict nila, yung basta yun, yung parang mahirap lang sila painumin minsan kasi ayaw nila. Kailangan magpilitin pagkain. So, next naman is yung Amen. 1.5 to 3 years old, hands and bladder are the major source of gratification, quite great. So, para naman sa mga edad na to, ito yung parang consider natin mas, develop na yung kanilang anal sphincter, kaya meron na silang control sa kanilang bowel movement. Kaya ito yung parang best stage na i-toilet train natin sila. Tapos kailangan din na nandun tayo para i-assist sila maging consistent tayo sa pag-tutuko sa kanila ng develop. So, sa phalanx naman, 4 to 6 years old, exploring genitals, adipose, electrocomplex. So, para sa mga kaidaran na po, ito yung often in-explore nila yung genitals nila, pero hindi naman necessary na pag nag-masturbate sila na yung parang inaano lang nila, in-explore lang nila, curious lang sila kung ano yung mararamdaman, yung siguro. Tapos, yung adipose and electrocomplex naman, yung sa adipose, ito yung parang feeling ng bata na parang inaagawan siya ng yung attention niya parang mas close sila ng nanay niya kaysa sa tatay niya. Kaya parang pag sinasaktan ng nanay niya, ng tatay niya yung nanay niya, parang mas nagiging siya, aggressive siya sa tatay niya, parang nagiging hostile siya sa tatay niya. So yung electrocomplex naman, vice versa, mas attached siya sa tatay niya kasi sa nanay niya. So latency, 6 years to puberty, energy is focused on physical activities. So itong stage na to, mas in-encourage na mag-play sila ng sports para yung energy nila hindi focus sa ibang bagay. Maganda rin naman yung yung benefits ng pag-introduce sa kanila ng sports para mas maging physically active at mas ma-develop yung kanilang body systems. So, genital puberty and after. Energy is directed to full sexual maturity, development of skills to cope with environment. So, dito na tayo sa stage na to. So, kailangan yung sexual maturity natin, dito na yung mas mas responsible na dapat tayo, tapos ito na yung mga stage na kailangan natin para pag yung mga nagbubuo na ng pamilya, kailangan mas alam na nila kung anong gagawin nila. And development of skills to cope with environment. Ibig sabihin na dapat alam na parang nag-a-adjust sila sa environment nila kung ano dapat yung nila, i-act nila sa environment para maging sila, belong sila. So next naman is yung psychosocial by Erik Erikson. So stage, infancy birth to 18 months. Central class niya is trust and mistrust. So yung kanyang positive resolution is ito yung stage ng isang tao na kailangan ay yung sino yung mas sa kanila, nag-aalaga sa kanila, yung bibigay ng comfort sa kanila. Doon sila nagkakaroon ng trust. At doon naman sa yung sa negative resolution naman nila, yung mga strange, yung mga hindi masyadong nag-aalaga sa kanila, gano'n, parang
tama yung lagi nilang gagawin kasi ayaw nilang maparasahan or late childhood, 3 years to 5 years old. Initiative versus fear. So parang ito yung mga age na kaya yung parang di ba yung mga ganyang kaedad, marunong na silang manap na sila ng mga walis, gano'n, tumutulong na sila sa gawain bahay. Kasi nakikita nilang tama din. Tapos minsan, yung guilt, lumalabas lang siya dahil siguro, nakukonfuse sila kung ano ba yung kailangan nila naging goal sa bahay nila. School age, 6 to 12 years old, industry versus inferiority. Dito yung mas sila, kailangan mas ihubog pa yung nila, yung skills sila when it comes to sa lahat, yung pakikipagsama, gano'n, sa ibang tao. Tapos inferiority, ito yung parang stage na parang sila, pag nasa school sila, natatakot sila na yung may sa kanila, mas may nambubuli sa kanila, parang gano'n. Kaya kailangan mas pagtuon ng paisip. Adolescents, 12 to 20 years old. 12 to 20 years old. Identification versus communication. So, ito yung sa identification. Yun, kailangan niya nila na kilalanin yung sarili nila kung saan sila mas mag-excel, kailangan pag yun nila, pag-yamanin nila. Role confusion. Lack of interest na rin. Siguro sa paraan na role confusion. Sila, dito nila more na-discover kung ano ba talaga yung kailangan nila gawin in the future siguro. Young adult, 18 to 25 years old, intimacy versus isolate. So, dito yung period na sila mas, sila sa friends sila mas closer sila sa friends nila. Hinahanap nila yung pagmamahal ng iba, parang gano'n. Tapos sa isolation, sila. Minsan yung mga iba na lang sa kanila mas, nagpo-focus na lang sila sa nila. Studies nila para nila sila labas ng bahay, parang gano'n. Yung adulthood naman, 25 to 65 years, general activity versus stagnation. Yan yung, siyempre pag nandito na tayo sa year na to, kailangan mas more mature na tayo at alam na natin yung mga kailangan natin gawin sa buhay, kung saan ba tayo narapapat na role sa society ito. Kung yan, nurse ka, kung kami ito. Tapos, stagnation naman, ito yung parang, sa maturity, 65 ay integrity versus despair. So, ito na yung mga panahon na dapat accept na ng isang tao yung pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay, mga ganun. Tapos, at kailangan mas sila yung dapat, sila yung naghahanap sila ng pagmamahal sa, hindi na lang sa nila, sa kung paano nila, kung dapat sa mga anak nila, kailangan meron nila. Doon na lang sila nag-focus for. Tapos, despair naman, yun minsan nakakaranas sila ng lungkot, tapos syempre namatay sila ng asawa. So, kailangan mas, sila,